Hi there, mga kapwa ko Pinay. Ang video na ito ay para sa ating lahat, para sa mga kababaihan na mga Pilipina, mga dalaga o may asawa na. So ano ba ang paksa na ating pag-uusapan? So by the way, pagpasensyahan nyo na ang aking pananalita, ang aking pagtatagalog sapagkat ako po ay hindi taga Maynila. Hindi po ako purong Tagalog. I am a Bisaya. So, para marami tayong mararating. Oh my God, nahirapan ako sa kalisod. Take two. Okay, first of all, this is for the single ladies, single Filipinas. Sino ba sa inyo dyan ang ninanais na makapag-boyfriend or magkakaroon ng asawa na AFAM o foreigner? I'm sure na sa current trend ngayon, marami ng mga dalagang Pilipina na nagkakaroon ng boyfriend na Amerikano o anumang lahi. Bakit nga ba nagkakaroon ng ganitong trend sa kasalukuyan? Ano nga ba ang mga layunin? Ito ba ay tungkol sa pag-ibig? Pag-ibig ba talaga ang nag-uudyok ng maraming mga kababaihan natin na maghahanap ng pagmamahal sa ibang lahi? O sadyang pinapangarap ng ating mga kababaihan na may ahon sa kahirapan? So ang primary goal is ang financial stability, financial security. So ano nga ba? Ikaw mismo sa iyong sarili, ano ang goal mo kung gusto mong maghanap ng AFAM? Pera o pag-ibig? So in my opinion, girls, mas maigi na pinakaunang rason bakit gusto natin magkaroon ng AFAM is ang pag-ibig. Dapat meron tayong nararamdaman, there is an attraction between the two of you. Attracted tayo sa kanila at attracted sila sa atin. Hindi lamang hanggang physical na aspect. Pati emotional and yung connection ninyong dalawa para sa isa't isa ay genuine. So, mas importante ang pagkakaroon ng feelings. Diba? Mas masarap makisama sa tao, masarap makipagrelasyon na ito'y puno ng pag-ibig. Hindi lamang ang motive ay ang tungkol sa pera o pagkakaroon ng financial security. Of course, we are not hypocrites here. We all want stability, right? Sinabi pa nga ng mga ibang Pilipina sa mga social media post or mga vlog nila na may iba na medyo bitter or practical na walang filter na sinabi or masasabi nilang kung mag-AFAM ka lang naman, pipiliin mo or siguraduhin mo na yung mapera kesa pobre o walang pera, walang kakayahan. Ba't ka pa nag-AFAM dyan? Hindi nagpinoy ka na lang sana. Di ba halos naririnig natin ang ganyang mga statement galing sa ibang Pinay. Pero base sa aking experience lamang, in my experience and in my opinion, napakasarap na magkakaroon ng relasyon at pag-aasawa na ito ay nakabase sa tunay na pag-ibig. Char. True love, does it really exist nowadays? Of course, yes. Konting push at tiisan lamang yan. Hindi tayo mawawala ng pag-asa at paniniwala. If we keep on believing, manifesting, and praying for a partner that we truly desire, talagang ibibigay yan ni Lord. Kung genuine ka sa iyong sarili, darating ang tao na para sa iyo. Mapinoy man o ma-AFAM, meron na ka tadhana para sa atin. So, in my case, I married late and of course, marami ng
mga karanasan na kung saan nabibigo sa pag-ibig. Mga pag-ibig sa, relationships with our very own locals, Filipino relationships. And sorry kung mag-Taglish siya or say Bisaya kay lagi dili ta pure nga Tagalog. So pagpasensyahan nyo na lang sa kung sino lang ang maka-relate or makatiis. So of course, meron tayong mga past relationships kung saan hindi naging successful, may mga masakit na nakaraan, at marami ng mga heartbreaking moments na kung saan parang meron pa ba talagang darating sa akin? Like in my 20s, hindi siya kaaya-aya. Maraming mga broken promises, broken relationships, and mga expectations na nasisira. Pero nasa sa atin pa rin yan, nasa ating sarili. Bilang isang babae, dapat magkaroon ka rin ng strength or alam natin ang ating worth. Babangon tayo at hindi mapapagod na umibig muli. At again, kabilang na doon ang prayers. So, sinabay ko ang paghahanap ng pag-ibig at pagtatrabaho. Of course, kapag meron tayong pinagkaabalahan, meron tayong career, you will be independent. Of course, magbibigay sa atin yan ng power sa ating sarili na gagawin natin kung ano man ang gustong gawin natin at mangarap ng mangarap. At yun nga, dumating naman yung hinihiling ko ni Lord sa kabila ng lahat ng mga failures sa pag-ibig. So wala sa edad yan. Kung ikaw ay bata pa, 20-something, gusto mo mag-affirm, why not? Maraming influences dyan, lalo na sa Facebook, sa TikTok, napakaraming mga videos, mga vlogs, mga Pinay na nakapag-asawa ng foreigners. At yun ay nakapagbigay ng influensya sa ating mga kababaihan na maghanap din ng kanilang pag-ibig o hanapin ang kanilang swerte. So, ang kinswertehan lang talaga yan. So, paano nga ba maghahanap ng affam? Of course, nasa modern era na tayo, besh, marami dyan, mga dating sites. Pero, you have to watch out, di ba? Marami pa rin scammers, maraming untrustworthy. Minsan nga kapwa, di natin alam, mga kapwa Pinoy lang yung mga scammer dyan. Or, ibang lahi. Marami dyan na mga, alam nyo na, yung kalakaran ng mga scamming, lalo na sa mga, for example, galing Nigeria, ng mga scammers. I'm not picking on them specifically, just an example. Meron naman talagang scammers doon. May mga babaeng Pinay na scammers at meron ding mga lalaki na scammers. So mag-iingat pa rin. Meron ba akong i-recommenda ng mga dating sites? I think wala naman yan kung mahilig ka sa dating sites, mag-try. Wala yan sa dating site. It's about being lucky talaga kung makahanap ka ng matino na users or foreigner na looking for Filipinas din. Maybe I can recommend like Christian Filipina, or ano pa ba yung iba dyan, Filipino Cupid. It's up to you, marami namang mga dating platforms. So ang importante is kilalanin yung maigi ang affam. At dapat alam niyo kung ano bang gusto niyo. Anong edad, age range ng lalaki, gusto mo ba ng bata, middle age, or gusto mo ng matanda. Wala namang masama kung gusto mo magkaroon ng older partner. To each is their own. Kanya-kanyang preference tayo dyan. Again, dapat merong pag-ibig para kahit matanda o bata man ang iyong magiging karelasyon,
ay walang problema sa iyo, walang ilangan. Hindi mo ikakahiya na ipakilala sa mga kaibigan mo, sa pamilya mo, mag-date, maglakad-lakad sa mall, hindi ka maiilang. Kasi hindi natin maiwasan na ang mga kapwa Pinay natin o kapwa Pilipino ang siyang unang kritiko kung sino ang kasama nating lalaki sa public places. Meron at meron diyang magmamarites sa atin. Uy, ano yan? Isang kabayan naman natin ang kaon sa kahirapan, kahit matanda o bata yung ang inyong sinasamahan na partner. So never mind the nega, the bashing. Ang importante, alam mo mismo sa iyong sarili kung ano ang gusto mo. So, pinaka-highlight, uunahin ang attraction sa isa't isa. Dapat merong genuine feelings again and again. Merong kilig factor, at merong yung communication ninyo is importante. Kung gusto niyo mag-affirm, dapat handa kang makipagbakbakan sa lingwahe. Not necessarily na perfect English. Dapat lang marunong kang mag-express ng iyong sarili. Marunong kang makipag-communicate. English is the key. Kay yun man ang ating siyang universal language, right? Never mind the grammar. Ang mga Pilipino lang naman ang toxic pagdating sa perfect grammarian dyan. It doesn't matter sa mga AFAM as long as magkaintindihan kayo sa isa't isa.